dapat tanggalin because desertion. Pwede bang ganun, Atty. Sal? Presidente palagi ang may huling baraha dyan. Kung talagang gusto niya na maayos yung budget, kasi siya naman ang nag-prepare niyan eh. Kaya nga hindi ba sinasabi complicit ka? Ikaw ang nag-prepare niyan, nung ibinilig sa'yo, binago nasa sa'yo yan. Kung papayag ka o hindi. Alam mo na ang mali. Eh bakit mo aprubahan? Kaya nasa kanya pa rin yan. Ay yung ginawa ng gobyerno na illegal. At ang hukuman ay may kapangyarihan over the government as well as the officials who committed the illegality or the wrong, the unlawful act. Pag hindi po natin binigyan ito ng writ at ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis na itong dinimanda natin, gagantimpalaan mo pa itong mga ito. Sapagat yung mga involved, kaya ni Torre, ginawang PNP chief, ngayon MMDA chairman pa. Tapos yung isa, na special envoy, ginawang LTO chief. Marami yun. Parang nire-reward mo pa yung illegalidad eh. Pangatlo, sabi po namin, pag hindi nagbigay ng writ ang Korte Suprema, parang lumalabas na wala ng remedyo ang isang mamamaya, ordinaryong mamamaya. Ito dating presidente, mahal na mahal ng tao, maraming ginawa. Unang-una, of course, ang background niya ay yung pinail natin with my son, Attorney Paulo, yung petition for a writ of habeas corpus. At binibigyan namin ng argumento kasi, hindi ba, maririnig mo na halos lahat. Pati mga abogado, in fact. Parang ako lang yata nagsabi na merong jurisdiction ng Korte Suprema. Lahat sila, muta na academic niya, malis ng Presidente Duterte. Kaya ever since, sinasabi ko na hindi porket tumalis ang Presidente Duterte at kinatapon sa dahig, wala nang jurisdiction ng hukuman sa kanya. Kasi ang sinasabi nila, paano mo i-compare lang ICC na ibalik? Wala naman tayong jurisdiction doon. At ang sagot ko doon, mulat sa poll, hindi pinag-uusapan ng ICC rito. Ang pinag-uusapan ay yung ginawa ng gobyerno na illegal. At ang hukuman ay may kapangyarihan over the government as well as the officials who committed the illegality or the wrong, the unlawful act. Kaya may jurisdiction sila. Kahit na wala na yung taong humihingi ng writ para ibalik siya. At ang naging argumento nga namin ng aking anak, na si Paulo, nagbigay kami ng mga desisyon ng Korte Suprema na nagpapakita na merong kapangyarihan at may jurisdiction ng hukuman. Ang unang sinait namin ay yung Villa Vicencio case. Ano ba yung Villa Vicencio case? Yun ay ang kaso ng mga babaeng tinatawag nating nagbebenta ng kanilang laman diyan sa Maynila ng mga panahon. Titis pa yata yun, hindi ako magkakamali. Na in-expel, itinapon sa Davao ng mayor at the time. Ang sabi ho ng gobyerno noon, teka muna, wala kayong jurisdiction na sa amin kasi wala na yung mga tao rito. Nandun na sa Davao. Kaya yung hukuman na ito, wala nang jurisdiction. Kung nandito, pwede. Sabi ng Korte Suprema, mali. Kayo ang gumawa ng mali. Ay kayo rin ang gagawa ng tama. Kaya yung ginawa nyo illegal, in-expel nyo nang hindi dumadaan sa tamang proseso, ibalik nyo yan. Pag hindi nyo binalik yan, contempt kayo. Ayan ang sabi ng Korte Suprema. And then, inilatag din po namin yung nangyari kay Garcia. Yung pong si Garcia, isang immigrant ng El Salvador na illegally nakapasok sa
Estados Unidos, Amerika. Dahil si Trump, nagkaroon ng bagong patakaran na lahat ng mga illegal entrants sa US, pinapatapon niya. Pinatapon niya itong si Garcia na hindi dumaan sa proseso. So, ang ginawa ng Garcia, nagabla mga abogado niya. Ang kanilang excuse ng gobyerno, wala na rito. Wala na kayong jurisdiction. Sabi ko ng korte, yung lower court, mali kayo dyan. Pwede kayo magpatapon pero idaan nyo sa tamang proseso. Meron tayong immigration laws, hindi nyo sinunod. Kaya balik nyo yan. Ang ginawa ko nila, tuwag mo sa Korte Suprema na Estados Unidos. Ganon din ang argumento nila. At ang sabi ng Korte Suprema, mali kayo, gobyerno ng Estados Unidos. Hindi maaaring sasabihin nyo yan. Kasi, gaya ho, hindi pa ho dumarating yung kaso niya, sinasabi ko na sa programang ito. Pagpapayag tayo, na palaging yan ang mga katwiran nyo, napakadaling gawin nyo na paggagawa kayo ng isang bagay, itatapon nyo yung tao sa ibang lugar at sasabihin niya, wala na yung tao rito eh. Hindi po ba? Yun din ako sinasabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos. If you keep on arguing that way, then you can just do an illegal act and then expel the person subject matter of that illegal act and then argue before us that we have no jurisdiction over you or him because wala na siya rito. Mali yan. Yan ang pangalawang inilagay namin. Meron pang isang kaso na isang bata from one state dinala sa ibang estado. Nung nagpahal siya ng writ, yung mga magulang, yun din ang argumento, wala na rito sa state, nasa kabilang state na wala na kayong jurisdiction. Yun din ang sinabi ng court ng state. Hindi, meron kaming jurisdiction dahil illegal nga yung ginawa nyo. Kung gaya na sinabi natin, noong pa sinasabi ko na rito, yung illegality na ginawa nyo, o kayong sino man, kay official ka o hindi, sumusunod dyan kahit saan ka magpunta. Otherwise, palagi na lang gagawin niya ng gobyerno. Pag hindi ho natin pinatigil at parusahan ng mga ito, gagawin nila yan. Di sinisira ho natin yung pinakabuod ng demokrasya sa ating bansa na nagsasabi, hindi ka maaaring magtanggal ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian nang hindi ka dumadaan sa isang proseso na itinakda ng batas. The Constitution is very clear on this matter. It says, no life, property, or liberty can be taken away from you without due process of law. Napakaliwanag ho eh. Hindi po pwedeng sabihin na walang jurisdiction. Yun ang pinakabuod na inilatag namin na argumento sa Korte Suprema. Kasi alam niyo, pag tinan nyo yung dito sa kaso ni PRD, maluba ang sakit ng mama. Dati naman nung may sakit yan kadami-dami na nga ng sakit. Di ba nakikita natin, halos hindi nga makalakad 24 hours, mayroon niyang nurse, caregiver. Nagpapalit 3 sets ng mga nurses. Kasi nga, ang daming aksidente nung bata pa siya. Tapos yung bisyo niyang pagsisigarilyo, lahat yun, tinamaan. Unang-una, matanda na, may edad na. Mabuti, kung ang edad mong ganyan, wala kang bisyo, healthy ka. Hindi naman gano'n ang nangyari sa kanya. Kaya talagang maraming sakit.
Pag yan o hindi natin binigyan ng writ, na pabalikin yan dito, baka ho, hindi naman sana mangyari, dun siya mamahingang permanente na at mawala na sa balat ng lupa. Kaya sabi namin, kailangan na talagang padala ng writ. Pangalawa, pag hindi po natin, sabi namin sa Korte Suprema, pag hindi po natin binigyan ito ng writ at ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis na itong dinimanda natin, gagantimpalaan mo pa itong mga ito. Sapagat yung mga involved, kaya ni Torre, ginawang PNP chief, ngayon MMDA chairman pa. Tapos yung isa, na special envoy, ginawang LTO chief. Marami yun. Parang nire-reward mo pa yung illegalidad eh. Pangatlo, sabi po namin, pag hindi nagbigay ng writ ang Korte Suprema, parang lumalabas na wala ng remedyo ang isang mamamaya, ordinaryong mamamaya. Ito dating presidente, mahal na mahal ng tao, maraming ginawa. Hindi makakuha ng remedyo. Paano na yung mga ordinaryo? Hindi lamang walang remedyo, ginantimpalaan mo pa ang gumawa ng may kasalanan. Kaya upang, sabi namin, mamukadkad ang tinatawag na rule of law, kinakailangan mag-issue na ho ng writ, desisyon na ang inihain ng anak na si Kitty Duterte in behalf of the father na humihingi ng saklolo sa Korte Suprema. Katunayan, di po ba, yung sinasabi nilang wala na silang magagawa, sinira din po namin yan. Ano po sabi namin ng anak ko si Paulo? Yung kaso ni Tebes, hindi ba? Ang sabi nila, wala na yung tao rito, wala na tayong jurisdiction. Wala na kami magagawa. Hindi po ba kung itong si Tebes nag-aayon tayo sa Timor-Leste kasi may kaso siya rito, di ba? Sabi ng gobyerno, kailangan ibalik nyo sa amin yan. Tebes dito. Sabi ng Timor-Leste, hindi. Delikado ang buhay niya, mamatay siya dyan. Politika yata yan, sabi nila. Madali sabi, tinanggihan ho tayo. Nag-appeal tayo sa Korte Suprema nila, Court of Appeals nila. Wala, talo tayo. Ang tanong, bakit nandito ngayon si Tebes? Kasi, ginawa nila ng paraan sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng kung ano kung pinag-usapan ng dalawang presidente, naibalik nila. Hindi po ba? O ibig sabihin, kaya pala. At saka, yung Garcia sinasabi ko sa inyo, dineport nila sa El Salvador. Ano ang nangyari doon? Kasi sabi ng Korte Suprema doon, sa gobyerno ni Trump, facilitate the release. Ang ginawa. Naibalik ko si Garcia doon Binalik sa Amerika. Bakit naibalik? Ibig sabihin may precedent. Meron talaga. Yan ang pinakabuod, Hana, ng petition for a writ of habeas corpus na tayo umasa na I'm sure malapit nang i-resolve ng Korte Suprema. Following the doctrine held by the Supreme Court sa kaso sa impeachment ni Inday Sara, di ba sinabi ron ng ponenteng si Justice Marvick Leonen? Ang sabi niya, there is always the right way and the right time to do what is right. Yun daw ang ibig sabihin ng the rule of just law. Ibig sabihin, hindi lang the rule of law, kung hindi makatarungang batas. Kasi, napakaliwanag naman na illegal ang kanilang ginawa.
Eh kung hindi natin bibigyan ito ng tunay na kahulugan, eh magiging hollow o empty, magiging walang saysay, meaningless lahat. Yung mga tinatawag nating due process, rule of law, walang saysay lahat yan. Eh bakit pa tayo nagkaroon ng ganitong uri ng lipunang makademokratiko? Kung mismo yung mga inilagay natin sa kapangyarihan ang siyang lalabag, yan ang pinupunto natin sa petisyon na kahit na ipagpalagay na moot and academic, palagay na, ibig sabihin na wala na tayong magagawa dahil nandun na. Kailangan pa rin. Sapagkat merong mga issue kaming inilatag doon na kailangan i-resolve ng Korte Suprema. Kailangan malaman po natin, number one, illegal ba yung ginawa nilang pagpapatapon ni Presidente Duterte? Illegal ba yung pag-aaresto sa kanya na kahit na hindi siya binigyan ng tamang proseso, walang demanda sa kanya? Illegal ba yung pagdiditini sa kanya doon sa Villamor Air Base nang walang warrant of arrest? Number 4, ang dami yung issue eh. Ano ba yung saysay ng batas natin? Yung extradition, na bago ka pasuko ng isang mamamayan na hinihingi sa atin na may kasong nakasampa sa kanya at may ginawa siyang kalokohan sa ibang bansa, eh kailangan humarap ka muna sa hukuman natin dito. Anong saysay ba nun? Number 5, merong batas ang Rome Statute, yung ICC, na bago sila ma-implement yung kanilang warrant of arrest, yung inilabas nila. Sabi sa batas nila mismo, kailangan dumaan ka sa lokal na hukuman na hindi nga ako dumaan din yun. Madali sabi, lahat na yan, kahit nasabihin mo muting kaya academic, at gaya ng mga nakarang kaso, meron no isang kaso kasi, Rito Babias Corpus, kasi yung isang bata, itinakas. Nung mag-file, in-release. Kumbaga, nakabalik na yung itinakas na bata. So, nasabi ng mga abogado, wala na po. Buti na academic na, dismiss na po natin to. Sabi ng Korea, hindi. Kailangan i-resolve natin yan para maging guidance sa lahat ng mga mamamayan, lahat ng mga abogado, at ng hukuman na hindi po pwede yan porket na-release mo na, eh, tatahimik na kami sa ginawa niyong mali at illegal. Kailangan mag-rule kami dyan. O hindi lalong-lalo na ho sa PRRD. Kung mutin academic dahil nandun na siya, eh yung isa nga, na-release na eh, naibalik na, nag-ruling pa ang Korte Suprema. Yung pang hindi pa nire-release, at baka nga, sabi nga natin, baka mamahinga pa ng permanente, eh, at talagang dapat magkaroon ng ruling ng Korte Suprema. Tayo naman ay umaasa. Dahil sa maraming isyong nilatag natin at maselan talaga na kailangan pag-aralan maigi ang Korte Suprema. Talagyan natin yung 8 buwan ay sapat na panahon na upang na pag-aralan na nila, nasuri na nila, na pagmuni-muni nila ang konsekwensya ng petisyon na yan at ang konsekwensya ng hindi pag-rule in favor ng petisyon. Yan ang pinakapunto po natin. Unang-una, mabuti naman at kasama yan sa pag-uusapan natin kasi matagal tayong walang programa, di ba? Hindi natin na-touch yan eh. Dahil nangyari yan, pumasok na yung bakasyon natin. At maraming mga haka-haka tungkol sa nangyari kay Yusek Cabral. Siyempre, yung mga gustong mapaniwala na pinatay ito dahil maraming alam para matigil na ang kanyang pagbibigay ng testimonya, ang sasabihin pinatay yan. At minsan na-amuse na lang ako.
kahit mga kakampi natin, kung makabanat pinatay. Talaga, akala mo, pati sila naniniwala. Meron pa nagsasabing suicide. Kasi daw, yung sinasabing pinatay, bakit naman daw itong si Yusek Cabral? Takot sa heights. Pag takot ka sa heights, ba't ka naman pupunta sa Ken Road? Alam nyo, ito ang aking take dyan. Yung kaduda-duda na, yung the idea kung paano siya namatay kasi nga may fear of heights siya. Tapos dun niya talaga napili Attorney Salong pakamatay. Tama Ito na. yung take ko dyan sa fear of heights. Aha. May fear of heights ka kung totoo yun. Mhm. Di lalong maniniwala ako na talagang pumunta siya doon sa Cannon Road, doon sa cliff, doon sa malapit na bangin. Takot na nga siya, ba't pa siya pumunta ron? Kusa, ha? Kusa. Dahil pinahinto siya ron At nagpunta pa siya ron. At sinabihan pa siya nung driver, ma'am, delikado dyan. At may pulis pang dumating. Sinabihan din siya. Sa lahat naman na may fear of heights, ba't ka pa nagpunta ron? Pangalawa, umalis siya, bumalik siya sa hotel. Bakit naman bumalik pa siya doon sa the same spot? Paano mo masasabi ngayon na may fear of heights? At paano mo rin sasabihin na ayaw niyang pumunta ron? Talagang gusto niyang pumunta ron. Kaya sa akin, I'm sorry to say, malabo yung murder angle na yan. Unless you can show me proof, may nakakita na tinulak. Kahit yung autopsy report will dispute na hindi siya sinaktan, hindi tinulak. Dapat makikita yun sa autopsy findings Mhm. Ako, sa tingin ko, kung nag-suicide man siya, meron siyang dahilan. Aha. Kasi nga, marami siyang alam na involved siya. Involved siya Mhm. Ano bang hindi siya involved Siya mismo ang Orchestrate. humahawak ng mga proponents, ng mga proposal, siya rin na nag-a-assign, di ba? And marami rin mga na sinasabing may bahay sa Dasmariñas, kalawang malalaking bahay, maraming Kung madalit sabi, ang isang tao na ganung kalaki ang problema, maaaring gusto niya nang tapusin ang lahat para matapos na. Kaya ang sinasabi natin, kahit na namatayan, regardless of whether ito'y nag-suicide o sinasabi na pinatay, ang dapat sisihin ay ang gobyerno, ang pamahalaan. Bakit kanyo? Alam na nga ng gobyerno Mhm. na itong taong ito ay napakahalagang testigo. Marami siyang alam at katunayan, nagsabi na siya na willing siyang magsalita. Bakit hindi niyo ginawa ng paraan na bigyan ng proteksyon yung Senate? Yung Senado, di ba? Diyan siya nagsalita, willing siya. Kongreso, ganun din. May ginawa ba ang Senado? Wala. May ginawa ba ang Kongreso? Wala. Yung ICI, may ginawa ba? Wala. Ang Administrasyong Marcos, may ginawa ba? Wala rin. Anong ibig sabihin? Hindi sila interesado. Mas gusto nilang mawala na itong si Cabral. Whether magpakamatay siya o patay siya, wala silang pakialam doon. Kaya sinisisi ko ang pamahalaan, magmula sa Senado, sa Kongreso, DOJ, lahat, ICI, wala silang ginawa ano bang ginagawa nyo ngayon? Doon sa mga testigong gaya ng Bernardo ba yun? Yung iba pa, nagsasabi. Marami nagsasabi may involved. Hanggang ngayon, wala naman kayong ginagawa. Dapat under protective custody nyo na yon. Kung kayo interesado. Interesado kayo sa katotohanan, hindi nyo pinatakas yan si Saldico. Hindi nyo pinatakas kung sino-sino pa. Wala na rito. Kagaya ng pangako ni Presidente Marcos Jr. Sabi mo, di ba?
makukulong bago magpasko. Nagpasko na, bagong taon na. Nasaan ang mga pakulong mong senador, mga opisyal ng DPWH, mga kongresista na sinasabi mo at alam mong involved? Wala. Sino ang pinakulong mo lang? Si Vizcaya na inamin niya. Pero yung mga iba, nasaan na? Yan ang problema. Kaya, sad-sad ang popularity rating at trust rating mo. Biro mo, -3%. Ikaw lang ang presidente sa kasaysayan ng buong bansang ito. Ang sumadsad ang trust and popularity rating ng -3. Can you imagine? Hindi lamang Bokya. Bokya na, minus pa sa Bokya. Ano ba yan? Kaya nga nakapangihinahin ako sa batang ito. Winaldas niya ang legasiya ng kanyang ama. Winaldas niya rin ang political capital na binigay sa kanya nung pinatawad ang mga Marcos dahil hinilal siya. Of course, nahalal siya dahil kay Duterte rin. Wala namang iba. Dahil kung wala si Duterte, hindi mananalo yan. Yan, nakapanghihinayang. Hindi niya ginawa yung kaya kasi may political will yan eh. Ang problema yung political will niya, ginawa niya sa pangsariling kapakanan, interest niya. Di ba? May political will yan. Hindi ako naniniwala mahina yan. Mayroon mo. Ito lang ang presidenteng kinayang at salakayin ng isang sagradong lugar, ang KOJC. It's a place of worship. Pinakulong niya ang head nito. At si Duterte, hindi ko mauus na isip paano niya nagawa yun, pero ginawa niya. Marami pa siyang hiniyang mga malapit sa kanya. Hiniya niya si Torre. Pero yung walang kamali-mali, tatanggalin siya. Tinanggal niya si Lucas Bersamin. Maraming ginawa itong matitindi. Kaya lang, ang problema, para sa kanya, lahat yun. Para ipakita na ginagawa niya ang lahat upang mailayo siya sa akusasyon na kasama siya sa katiwalian. Ayun lang classic yung ginawa niya sa SONA. Mahiya naman kayo. O biro mo yun, tapos in-expose niya. Samantalang, complicit siya. Kung hindi niya pinirma yung budget, kung saan nandun lahat ang ginawang pagnanakaw ng mga walang ito, wala sana corruption na gano'n. O ngayon, ito, reenacted budget tayo. Ibig sabihin, pag hindi nyo na-aproba, hindi nga nila na-aproba before December, they will try again. Meanwhile, nag-reenacted budget tayo. Kaya sa ngayon, nandun yung mga questionable insertions. Bumalik uli. Okay, ayan ang nagiging problema. Kaya alam mo, Ana, meron akong statement, nilabas ko kahapon. Pinost ko sa Facebook. Ang sabi ko, the challenge of 2026, sabi ko sa aking statement, itong bagong taon na pumapasok, ang nagbibigay ng pag-asa sa taong bayan na baka sakali na mag-survive tayo dito sa krisis na ikipinapalooban natin. Sapagkat yung bigong pamamahala at malahiganting korupsyon ay tinanggalan tayo ng katahimikan, ng seguridad, at ng progress ng ating bansa. Kaya sabi ko, ang challenge, ang litmus test nitong taong ito, dahil ang kapangyarihan ng taong bayan ay nasa taong bayan, kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa kanya. It is now the sovereign people who will decide kung may pag-asa pa ba tayo sa bansang ito, may gagawin ba tayo o wala. At yan ang hamon sa 2026. Attorney Sal, para Yes. sa pagkaintindihan ng ating mga kababayan na, what does it mean kung ang isang gobyerno ay mag-ooperate kung reenacted ang budget niya? Yung although sinasabi naman nila, yung reenacted budget, ano lang yan, mga 2 weeks, 3 weeks. Kasi pag napirma na, naipasa na nila,
may bago na uli. Mhm. Eh sana, ganun nga. Kasi pag hindi nila ginawa yun, ibig sabihin, yung reenacted budget mo, yung mga insertions noon, nung 25, nandito pa rin sa 26. Parang win-win pa rin naman. Anong win-win? Win-win. Win-win sa insertion. Sabi ko nga, baka talagang sinadya nila para Mhm. Kasi hindi feeling nila, mawala. parang hindi kami makaka-insert ng 2026, mag-reenacted na lang tayo, tapos gamitin natin ulit yung na-insert na natin sa 2025, ulitin natin ulit. Rewind. Pwede ba ganun, Attorney Sal? Pero ako naman I think they will pass that. Wala silang choice. Kung hindi, talagang ang tao galit na, lalo pang pinaghahalap nila yung galit. Bakit, Attorney Sal, kung nahihirapan sila na pwede bang makipag-bargain ang executive? Sabihin nila na, sige, asan ba yung part dyan na ayaw ng Senado na gusto tanggalin? And then i-exercise ng Pangulo kanyang veto powers kung hindi nila masettle among themselves sa legislative yung mga parts na kailangan na ayaw ng mga senator na dapat tanggalin because assertion. Pwede bang ganun, Attorney Sal? Presidente palagi ang may huling baraha dyan. Kung talagang gusto niya na maayos yung budget, kasi siya naman ang nag-prepare niyan eh. Kaya nga hindi ba sinasabi complicit ka? Ikaw ang nag-prepare niyan, nung ibinilig sa'yo, binago nasa sa'yo yan. Kung papayag ka o hindi. Alam mo na lang mali. Bakit mo aprobahan? Kaya nasa kanya pa rin yan. Gusto mo bumalik ang pagtitiwala ng bayan, abolish Congress. Yan ang unang mong gagawin. Number 2, pakulong mo lahat yung mga involved. Number 3, balik mo si Presidente Duterte. Number 4, yung budget for 2026. Baguhin nyo. Gawin nyo ang kalahati ng budget. Kung 13 trillion ka, yung 6.5 trillion ilagay mo sa edukasyon. Saka mo na paghati-hatihan sa mga ibang pangangailangan. Kasi hanggat ang majority ng taong bayan ay walang formal na edukasyon, maniwala ka na, hindi tayo aangat. Pabalik-balik, it's a vicious cycle ang mangyayari sa atin. Hindi tayo uunlad. Alam niyo, matagal ko lang sinasabi. Gabi-gabi paniwala kayo hindi, ako palaging kasama sa mga dasal ko, maliban pa sa mga personal kong dasal, sa pamilya ko at sa mga kaibigan. Palaging sinasama ko ang alagaan, ang kalusugan, Presidente Duterte at makabalik. At bigyan ng enlightenment itong si Presidente Marcos Jr. Number 3, bigyan ng kapayapaan ng buong mundo, matigil na lahat ng mga digmaan na yan at magkaroon na ng tunay na pagsasagawa ng katuruan ng ipinadala ng may kapal sa atin.